So yan, good morning mga ka-PJ. Ngayong araw nga pala ay Biyernes, no? August 15, 2025, no? At ang oras natin ngayon ay alas 4:39. At nandito tayo ngayon sa Binangonan, Rizal, no? Nakapaghatid tayo dito galing ng Terminal 3. Mababa yung pamasahe pero pinatos natin. Sige lang. Nakadalawang bookings pa lang tayo mga ka-PJ, no? 864. Dalawang bookings. At sana pasukan tayo dito sa Binangonan na ito. So gagawin natin ngayon, rolling tayo pa Maynila. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Mabutan tayo dito ng traffic. Mag alas 5, no? 4:39 na. Kaya tara na. Rolling muna tayo. Mamaya dito matraffic na. Sana makakuha tayo, makabingwit tayo pabalik. Kahit pa Terminal 1 lang, Terminal 2, Terminal 3. Sana lang. Tara, update ko kayo mamaya mga ka-PJ. Let's go. Yan mga ka-PJ, nakakuha tayo dito sa Manila East Road, 481 papunta ng Cubao. Ayan, oh. Papunta ng Partas Bus Terminal Cubao. 4-seater lang. Banat tayo, banat. Tumambay muna ako doon sa 7-Eleven. Nagkape-kape muna ako. Tara, let's go. Basta sa Cubao na tayo mag-almusal. Kuya, mamaya na yung almusal. Habol tayo ng incentive, eh. Let's go mga ka-PJ. Nandito na tayo, malapit na tayo. 100 meters na lang. Sa nagtatanong tungkol sa fire extinguisher, no? Sa totoo lang po, ni-research ko talaga siya. So wala talagang specific kung ano ang sukat ng fire extinguisher sa ating sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan, no? Katulad nitong TNBS, no? Taxi, bus, jeepney, basta pampubliko, no? Wala siyang nakalagay talaga na standard o kung gaano kalaki, no? But siyempre, isipin na lang natin, no, na nag-invest tayo ng sasakyan. Iingatan natin yung ating sasakyan, di ba? Na huwag magasgasan. Ano pa kaya kung masunog, di ba? Isipin na lang natin na yung fire extinguisher hindi lang para makaiwas tayo sa huli sa LTO, no? Kasi yun yung kinatatakutan natin, eh. Bibili ako ng fire extinguisher kasi natatakot ako sa huli. Kasi nasa batas naman talaga siya na dapat meron kang fire extinguisher sa isang sasakyan, lalong-lalo na kung pampubliko ito. Alright? Dapat hindi yan ang mindset natin. Parang parang bawal lang nakatsinilas habang nagmamaniho. So, magsasapatos lang tayo pag nakita natin may LTO, di ba? Magsusuot lang tayo ng uniforme dahil may manghuhuli, di ba? Isipin natin palagi yung safety, lalong-lalo na yung ating sasakyan, dahil pinaghirapan natin yung isipin mo na lang kung sasakyan mo hulugan yan, pinaghirapan mo, kakatapos mo lang hulugan, pag-aari mo na siya, di ba? Tapos mawala na lang sa isang bula dahil na dati masabi, bigyan na lang may nag-ano dyan, di ba? Nag-spark, lumiyab siya. Marami tayong nakikitang ganyan sa daan na bigla na lang lumiyab, no? Kaya importante na meron talaga tayong fire extinguisher, no? Para kung sakaling mangyari sa atin yon, agad-agad ma-prevent natin yung sunog na hindi lumaki, di ba? Kasi sayang yung pinaghirapan natin. Okay? Pati na rin yung safety natin at sa ating mga pasahero. Alright? So, base sa mga pinagtanungan ko, mga legit na tindahan, standard talaga is 5 lbs, no? So yun yung halos sa 2 kilo mahigit, no? Tibang. Tsaka hindi lang yan, yung pong fire extinguisher ay may expiration po yan, no? 1 year lang po yan. After ng 1 year, kailangan mo na siyang ipa-refill kasi wala na siya, no? Wala na siyang laman na kusa siyang nag-i-expire talaga, kusa siyang nauubos.
kahit hindi mo siya ginagamit. Dapat sa mismong lalagyan, nakalagay dyan kung kailan siya ni-refill, no? Nakalagay dyan, specific yan, okay? Saka meron din silang alituntunin na kinakailangan na madaling maabot. Dapat laging handa at madaling makuhang gamitin ang fire extinguisher sakaling magkaroon ng sunog, okay? Number 2, certification, no? Dapat mayroon itong Philippine Standard License o Import Commodity Clearance o ICC, no? Certificate mula sa Department of Trade and Industry or DTI, no? Bilang patunay na ligtas at sumusunod sa pamantayan. Alright, hindi lang basta-basta na basta may fire extinguisher ka lang, okay na. Walang tatak ng ICC, walang ganon, di ba? Pangatlo, tamang paglagay ng label, no? Dapat malinaw na nakasulat sa fire extinguisher ang pitsa ng paglalagay ng chemical o uri nito, tagubilin sa paggamit at impormasyon ng tagagawa, alinsunod sa National Irrigation Administration o NIA, no? Pangapat, uri ng extinguisher. Ang karaniwang ginagamit sa mga PUB ay dry chemical. Dapat dry chemical yan. Extinguisher na epektibo sa mga karaniwang sunog Class A, B at C. Panglima, regular na pagpapanatili, maintenance. Dapat inspeksyonin at i-serbisyo ang extinguisher ng mga kwalipikadong tauhan. Dapat may nakakabit na tag na nagpapakita ng pitsa ng serbisyo, chemical na laman at uri nito. Saan bumili at paano sumunod? DTI accredited establishment. Bumili lamang sa mga establishmentong may Philippine Standard License o ICC certificate ayon sa DTI. Ito, paglabag, no? Para parusa sa hindi pagsunod. Ang paglabag sa mga alituntunin sa fire safety, kabilang ang kawalan ng gumaganang at sertipikadong extinguisher, ay maaaring magresulta sa multa o parusa. Maaaring magsagawa ng inspeksyon ang Bureau of Fire at maglabas ng notice o violation sa mga PUB na hindi sumusunod. So halimbawa may nangyari, nasunog sa sasakyan mo, may nasunog na pasahero o ano man yan, pwede tayong maparusahan, no? 'Di ba? 'Yun yung iniiwasan natin. Kasi iimbestigahan din niya ng Bureau of Fire kung paano nangyari 'yon, 'di ba? Lalong-lalo na yung mga bus na kasi ang daming pasahero niyan. Paalalas, para sa karagdagang detalye, direktang kumonsulta sa Bureau of Fire para sa pinakabagong patakaran at proseso. Yan lang. So, yun lang ang masasabi ko. Talagang dapat gawin nating ligtas ang ating pang-araw-araw na biyahe. Paano ka naman makiligtas sa kung ang dala-dala mong fire extinguisher dahil lang gusto mo lang sumunod, natatakot ka, gusto mo lang makaligtas, ganyan rin kalaki. Sinlaki ng cook in can. Di ba? Huwag nating gawing biro ang safety natin. Para sa atin 'yun at para sa ating sasakyan. Kasama na rin yung ating mga pasahero. Kasi katulad ng sinabi ko, pwede tayong managot sa batas kapag may nangyari sa ating pasahero dahilan ng sunog. Lalo na pag na-check yung sasakyan mo, wala kang fire extinguisher. Alright? So ganun lang. Okay? So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:53 na. At ang earnings lang natin ngayon, malungkot, ay 5,422. At naka 18 na bookings. At malungkot hindi natin nakuha yung ating incentive. Ayun, nakawalo lang tayo. Wala, grabe ang traffic sa club ngayon. Halos sobrang traffic talaga. Dito talaga tayo talo sa traffic eh. Nataon pa yung may na-aksidente doon na tanker sa may nagtahan, yung nadisgrasya doon. Sakto sa akin yun, nasundan ko yun, sobrang traffic, grabe yun. Ubos ang oras. Grabe talagang katrapikan ngayon. Hindi naman makaya, sobrang traffic. Halos karamihan yata ng nahatid ko sabak sa traffic. Sige lang.
Wala tayong magawa eh. Pinasok natin itong trabaho na to eh. Ito yung napili nating ano eh, hanap buhay eh. Wala tayong karapatan magreklamo. De, eto, nandito na ako sa ano, mga ka-PJ, sa Chino Roses, no? Corner ng Buendia. At hindi na ako magtatagal dahil gabi na, mag-aalas 10 na. Kailangan na makapagpahinga. Alright. So bukas ulit tayo magkakaranigan, no? Hanggang dito na lang muna si ka-PJ, no? At talagang ano, napagod ako sa sobrang traffic. So paalam na muna pangsamantala mga ka-PJ. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios. Ingat mga ka-PJ, maulan yung ating panahon. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero